Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan. Reaction video na naman tayo dito sa politics na nangyayari sa ating bayan. Eto na, Ma'am Amy Marcos nagsalita na. Malaking kahiyan kay Romualdez ang pasabog ni Ma'am Amy Marcos. Walang gamot sa kakapalan ng muka. Eto na mga kaibigan, ang nagtitrending ngayon. Isa lang ang masasabi ko. Ano? Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. The Speaker of the House of Representatives blatantly stating they were addressing the procedural gap as to the amendment of the Constitution through a people's initiative single-handedly in order to cure the impasse. Ang gustong kamkamin ng mga buitring nagsulong ng Politicians Initiative, Peking Inisyatiba, PI, pansariling interes. Oh, PI talaga. ganon. PI. By way of opening, nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Oh. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. Kaya ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Nako. Isa na siyang mas malakas na karamdaman at bago pa natin maagapan, huli na ang lahat. Nako. Ang sabi ng COMELEC, hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Oh, Anong teknikalidad? ano yan? Yung mga pirmang naipasa na. Paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maaring masaya tayo ngayon dahil akala natin na pagpahinga na natin ang usapin ng PI nila. Pero hanggat hindi natin ito naihihimlay, babangon po muli ito upang maging multo. Nakakatakot. Ay, talaga. Panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalat na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, Nako. paglulustay ng salapi, Nako. at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Nako. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Ay, Diyos mio, Marimar. Kapal moks. Sobra na ito ang mga nangyayari mga kaibigan. Malaking kahiyan kay Romualdez ang pasabog ni Ma'am Amy Marcos. Okay, continue lang ha. Panoorin na. Okay, inulit ko, review reaction lang ito. Dito sa nangyayaring politics sa ating bayan. Okay, reaction video. Filipino reaction. React. Okay, ito na. Ito, continue pa ha. Natin. Panoorin na natin. Ay, hindi pa ako sa ngayon, ma'am. Bakit po? Kasi baka mamaya yung gamitin nila para humawa yung kanilang termino. Hindi kayo pabor sa ganon? Hindi po ako sa ngayon, ma'am. Ano ba yung charging? Siguro na lang kasing constitution Charger change. Ayaw wala akong Chacha. idea. Kasi narinig ko sabi daw, yan yata yung stand na parang walang election. Yun ba yun? Wala kaming alam noon, basta ano lang kami, nagpirma lang. Nagulat nga rin ako bakit pirma? Ano to? Para sa ayuda ba to? Sabi nila, oo daw. Tapos nung ginapakasan, nalaman namin, hindi pala ayuda yun. Ganon? Chacha change pala yun. Ibig sabihin, walang eleksyon. Dapat talaga pag-aralin mo na yan. Di ba? Hindi kasi basta-basta oo lang tayo ng oo. Kailangan may alam din tayo. Di ba? Ayoko talaga. Marami din ayaw. Baga ano lang prinsipyo natin eh. Karapatan lang din naman natin na kung ano yung gusto lang natin. Di ba? Wala pa akong idea sa konstitusyon natin. Hindi nyo pa po nabasa. Hindi pa. Ay ako talaga sa totoo lang walang alam dyan. Ay, nako. Kasi hindi naman talaga totally pinapaluwal sa mahihirap yan. Sa mga may mga alam na matatalinong tao na may alam na. Di ba? Ngayon mga kaibigan, mga ordinaryong tao sa Pilipinas, okay? Pag pinapirma mo yung chacha, kasi ito yung pinapirma daw ni Romualdez. Yung chacha, okay? Charger change na walang eleksyon nga. Ibig sabihin, Pangulo ng Pilipinas ang pipili. Parang ganun, ganyan, okay? Iyon ang pagkaintindi ko ng mga opisyalis. Ibig sabihin, walang botohan na pangyayari. Okay?
Okay, continue lang ha. So yung konstitusyon na yan, kadala lang yan. Hindi natin alam mahihirap yan. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline. That is baseless, prove it. Kasi maraming marites lang lumalabas yan sa Senate. Ay, sinabi mo pa. Lot of Sabi nga. speculation. Ayuda kapalit ng pirma. Ako, Diyos mio, Marimar, anak na Janes, ganon. Kasi nga mga kaibigan, ulit-ulit reaction ulit tayo dito. Kasi yung ordinary nating kababayan, mga kaibigan, okay, basta binigyan ng pera, wala yan, bahala na. Pirma lang ng pirma, okay? Ano yan? Ay, siyempre, ang paliwanag nung nagpapirma, ay, ayuda yan, ayuda. Yung pala, ito na, tsa na pala, isinusulong na. OMG. Pirma ang ilang residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan. Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Umiikot ngayon sa ilang barangay ang form na ito na lumilikom ng pirma sa mga botante kapalit ng 100 piso. Ako yung form na ito Tala. para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. May pangako, bibigyan sila ng ayuda kapalit ng kanilang pirma. Nako, lugi-lugi mga kaibigan. Lugi ka talaga pag wala ng eleksyon na mangyayari. Okay? Tsa ito. Walang eleksyon na mangyayari. Okay? Lugi. Kasi 100 lang ibibigay sa iyo eh. Samantalang kung may eleksyon, masigit pa. Siyempre, alam na, pag eleksyon, continue. Ay kung wala, 100 lang, ganun lang. Okay? Pag may eleksyon, lahat ng kandidato, pwedeng mamigay. Ganon, ganyan. Okay, continue lang. Lugi ka. Pina-monitor din ganitong gawain sa iba pang barangay sa Quezon City. Kasama sa mga pumunta ang 57 anyos na itago natin sa pangalang Ana. Pinapirma sila sa isang papel. Tinanong ko kung ano yun. Sabi niya, ano daw, ayuda daw. Pagkakaalam ko, 3,000 eh. Hindi na raw ipinaliwanag pa ang tungkol sa nakasulat doon. Bakit pa tinawag na mismo ng Pangulo na mapanghati ang pangangalap ng pirma para sa Chacha? Tuloy pa rin ang pagkalat ng petisyon sa ilang lugar sa probinsya. Nako. Sa Angono, Rizal, ipinakita sa akin ng isang barangay captain ang natanggap niyang kopya ng petisyon na galing daw sa lokal na pamahalaan. Nako, Kalakip nito ang dokumentong nagpapaliwanag sa hinihinging amendment. Naobserba nga ang pangangalap ng pirma sa mga residente mula sa barangay Binyahan sa District 4 ng Quezon City. That's what I'm saying. I offered the word July. I did not refer to somebody's documents. But why do I have to confirm something that I already know? Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Sana, yung mga kaibigan natin sa Senado, ibig na kung anong pinag-uusapan, so BI, so hardest, tapusin na lang yung trabaho nila. Tutukan na lang yung trabaho nila. Ating tayo, kung tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na lang may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala. Sari-sari na, puro politika ang pag-usapan, okay? Maganda siguro pag-usapan nyo yung tungkol paano mapaunlad ang Pilipinas, paano magkaroon ng trabaho, okay? Paano mawala ang kurakot. Yan, dapat Pakialam sa PI. Diyan, puro elected 20 million per district in exchange for the signatures. Spaces, siguro, sabi mo na siya, mamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like, si Marites na-register na. She has the proper, Forward na nga natin ng konti. Ay nako, commercial mga kaibigan. Bawal yan. Okay? Bawal sa YouTube ang commercial. Spare time income music. May reaction. through a people's initiative. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by through a people's initiative. Nang makapanayam si Speaker Romualdez, itinanggi niyang iniutos niya ang pagsasagawa ng People's Initiative. No? And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. And through a people's initiative. And through a people's initiative. Ay, continue na natin. Continue na. Continue na. Ito na, may pasok. Nais kong anyayahan, magbigay ng pambugad na pananalita ang aking mga kasamahan sa Senado. Ang senadora natin, Grace Po, nagpahiwatig na meron siyang mensahe para sa atin. Yan na. Unang-una po, magandang umaga sa inyo lahat. Grace po. Po'y nagpapasalamat sa chairman ng Committee on Electoral Reforms sa pagbukas ng pagdinig na ito
unang-una para maliwanagan ng ating mga kababayan ang talagang nangyayari sapagkat marami sa kanila ang naririnig lang yung mga makukulay na salita Tama. sa news, pero yung mga tunay na issue ay hindi naman talaga nasusundan. Tama. Sa ating mga kababayan, ang Senado po at mga senador ay hindi takot sa pagbabago. Ngunit pagbabago na dapat naaayon sa kabutihan ng ating mga kababayan. Tama. At hindi ko lang po ito sinasabi dahil ito po ay talagang ginagawa na ng Senado kung totoo pong ekonomiya nakatutok ang pakay ng mga nagpapapirma. Bakit hindi na lang po nilagay yon sa kanilang petisyon? Bakit ang nakalagay dito ay voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House? Ganon. So bakit hindi na lang nilagay na sa ating mga kababayan, payag ba kayo na baguhin natin ang mga provisyon na nakatutok sa ekonomiya? So malinaw na malinaw. Tama. Kung magpapirma, ganon. Siyempre, baka pa man may ibang papel pa, ayuda. Pampront lang ayuda. Pero yung sa likod, kasi nga, mga kaibigan, pag nagpapirma, ang haba-haba, daming nakasulat na gano'n eh. Ang liliit pa, okay? Kaya siyempre, iba nating mga kabayan, pirma lang ng pirma, may nakita lang na nakalagay na pera, may nakapaskil pa, ayuda. Hindi mo na kailangan basahin. Basta pinaliwanag na sa ayuda. Yung pala, tsadya na. Nako, Diyos mio, Marimar. Continue lang ha. Na meron silang ibang pakay dito. Ibang nga. Sa ating mga kababayan, bakit po ito delikado at nakakapag-alala? Unang-una, kahit na ano pwedeng isingit dyan. Tama. Pwedeng palawigin ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. Siyempre. Okay lang naman kung gusto ninyo yon, pero gawin ninyong malinaw na yun ang gusto ninyo. Tama. Pangalawa, pwede ang mga dayuhan magmay-ari ng lupa sa ating bansa. Nako, yan ang ayaw Bagamat ko. sila- Yan ang ayaw ko, mga kaibigan. Kasi nga, totoo lang nangyayari sa Pilipinas. Ang lalawak ng lupa ng mga Chinese dyan, Chikwa, binili na ng binili. Paano? May asawang Pinay, may asawang Pinoy, ganon, ganyan, okay? Yung iba, pinapangalan sa mga boy, sa mga kwan, pero Chinese talaga yung pinakamayari. Ang lalapad ng lupa, mga kaibigan. Yan ang ayaw ko. Okay? Pero yan na nga. Sinabi na niya. Nangyayari na yan. Sinabi ng ating Pangulo na tutol siya dito, pag nagbotohan na, wala nang control dyan. Tama. Ngayon lang, hindi payag ang ating saligang batas na magmay-ari ang dayuhan ng lupa sa ating bansa, pero naghahari-harian na ang ibang mga dayuhan katulad ng mga pogo. Nako. Pangatlo, Pero matagal na nangyayari yan, Ma'am Grace po. Okay? Yung mga lupa sa Pilipinas ay matagal nang binibili ng mga ibang lahi. Okay? Kaya lang, kunwari, may asawa sila. Okay? May asawa. Ano po lang may asawa na? Kasi nga, nasa batas din yan eh. Pag may asawa ka ng Pinoy, Pinay, ganyan. Ay pwede ka nang bumili ng lupa. Ay yung asawa mo, ipapangalan mo. Pero ang totoo yan, hawak nila. Okay? Hawak nila yung papilis. Yun lang ang problema. Continue lang pwede na nilang sabihin na huwag na tayo mag-eleksyon sa mga darating na taon. Paano naman ang karapatan ng ating mga kababayan? Tama! Tama, mga kaibigan. Alright. Magaling to talaga si Ma'am Grace po na ito. Pag walang eleksyon, paano na ang magiging buhay natin? Ay, ano lang, reaction lang video Reaction video lang, continue lang. Kung sabihin nyo, ngal-ngal ka na ng ngal-ngal dyan, tuloy mo lang. Okay, hindi tuloy. Na pumili ng kanilang mga leaders. Kung palpak ang mga namamahala. Kaya nga may term limits. Para mapatunayan mo kung ikaw ba ay talagang kaya ang ginagawa mo at katanggap-tanggap bilang mamuno. So sa ating lahat, dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ating mga kababayan ay napipilitan na lang, sige, kahit 100. Tama, yun ang sinabi ko. Okay? Kasi nga, ang hirap ng buhay natin ngayon sa Pilipinas, yung iba nating kababayan tumatanggap kahit 50 pesos, 100. Hindi na binabasa. Ganon kamura ang buhay ngayon na sa ganoon kaliit na halaga ay napapapirma. Alam niya, noon pa. Kasalanan ba nila yon? Tama. Hindi ba? Ibig sabihin lang nun, marami pa tayong trabahong dapat gawin
at hindi nakatutok sa issue na sinasabi nilang napaka-importante itong pinapapirma nila. Hindi ba trabaho, presyo ng bilihin, katatagan ng ating republika ang mas mahalaga? Tama. So maraming salamat muli sa ating mga dumalo ngayon upang mas maliwanagan ng ating mga kababayan bakit natin ipinaglalaban ang tamang proseso para sa ating kapakanang lahat. Tama. Okay. Alright, mga kaibigan, ha? Ay, puputulin ko na dahil sobrang haba nito eh. 5 oras yata ito, nag-hearing sa Senado. Okay? Na yun na nga, ay napag-usapan nila, ay yung pirma-pirma. Okay? Na inakala ng mga ating ibang kababayan na ayuda. Okay? Pinalabas nilang ayuda. Yung pala ay tiyatsa na. Okay? Kaya itong si Ma'am Amy Marcos ay nagsalita na about dito kay Romualdez. Ang pasabog, yan, binabasa ko lang ha, ni Ma'am Amy Marcos, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Okay, ganon, ganyan. Kayo nang bahala mga kaibigan. Inuulit ko, Filipino reaction. Reaction lang ito about sa nangyayaring politics sa ating bansang Pilipinas or sa ating inang bayan. Na ito na nga, mga kaibigan, sila. Bahala na sila, alright? Hanggang dito na lang at ano masasabi nyo? Subscribe my channel, don't forget, comment. Bye-bye, thank you.